Si Nico ay isang batang nagmamay-ari ng halos lahat ng magagandang bagay. Masarap na pagkain, mamahaling laruan, malaking bahay, halos lahat. Kaya nga, inggit na inggit ang kanyang mga kaibigan sa kanya kapag nakikita siya naglalaro. Minsan, nakita siya ng kanyang mga kaibigan na naglalaro ng scooter na galing pa raw sa Canada. Lalo pa silang napapakanga kapag nakikita siyang kumakain ng masarap na tinapay na galing pa raw sa Amerika. Ngunit sa kabila ng yaman at swerte ni Nico, hindi niya magawang magbigay sa kanyang mga kaibigan. Kahit na anong gawin ng mga kaibigan niya, hindi sila makahiram ng kanyang mga gamit. Nico, pahiram ng laruan mong pulang kotse. Ha? Ayoko nga. Sige na. Ayoko nga sabi eh. Daya mo naman. Pinapahiram naman namin laruan namin ah. Tapos ikaw, ganyan. Ang damot mo. Di na tayo bati. Eh di hindi. Ang sabihin nyo, inggit kayo sa mga laruan ko. Wala kayong ganito eh. Sama talaga ng ugali mo. Tara mga kaibigan, iwan na natin siya. Sa ibang beses naman, di rin siya nagbigay ng kanyang mga kinakain. Kaya nga, madalas silang mag-away ng kanyang mga kaibigan. Patikim naman yan, Nico. Gusto ko, akin lang to. Kahit maliit lang na piraso. Ayoko. Damot mo. Sana wala ka na maging kaibigan. Puro laruan lang at pagkain kasama mo. Eh di masaya yun. Bahala ka na nga. At ganun na nga nangyari kay Nico. Isang gabi na may pakidlat-kidlat pa, bigla na lang nagising si Nico nang wala na sa kwarto niya. Napunta siya sa isang lugar kung saan lahat ng gusto niya ay naroon. Wow! Ang daming laruan. May mga pagkain pa. Naglaro si Nico. Kumain ng kumain. Bigla na lamang siyang nagulat nang nakita niya ang kanyang teddy bear na nagsalita. Akala rin kasi niya na siya lang ang tao dun. Nico, lahat ng gusto mo nandito oh. Ang saya. Oo nga, Teddy. Pero medyo matagal-tagal na ata ako nandito. Nalaro ko naman na lahat ng laruan. Nabusog na rin ako. Kaya gusto ko na sana umuwi. Ha? Di pwede, Nico. Habang buhay ka na dito. Ano? Ayoko. Di ba ito naman ang gusto mo? Dito, lahat sa'yo lang. Wala nang ibang tao manghihiram ng mga gamit mo. Pero gusto ko nang umuwi. Ako lang yata tao dito eh. Masyado kang naging madamot sa iyong kapwa. Kaya ngayon, ito parusa mo. Malalayo ka sa mga kaibigan mo, maging sa pamilya mo. Linuloko mo lang ako eh. Aalis na ako. Hahanapin ko sila. Kahit anong gawin mo, wala kang mahanap ditong tao. Pero nagpumilit si Nico. Naghanap pa rin siya ng naghanap. May tao ba dyan? Sige na. Magpakita na kayo. Sige na. Pero wala pa rin siyang nakita. Doon na napaiyak si Nico. Ayoko na dito. Gusto ko na ng mga kasama. Gusto ko na ng mga kaibigan. Magbibigay na ako ng pagkain ko. Ipapamahagi ko ng mga laruan ko. Magiging mabait na ako. Makalis lang ako dito. Sige na. Nakita ni Teddy ang pagsisisi ni Nico. Kaya ibinalik niya ito sa totoong mundo. Nagising si Nico na nasa kwarto niya. Mula noon, natuto na siyang mamigay ng kanyang mga gamit. Nalaman ni Nico ang tunay na kaligayahan sa buhay niya.
Nalaman niya na hindi lang personal na kaligayahan ang importante. Nalaman niya na masaya pala kapag may kaibigan na nakikisama sa kaligayahan yun.